lahat! Welcome back to another vlog. Happy Wednesday! Today is November 20 and tayo ay magiging busy ulit. So anyway, hindi ako nakapag-vlog ng mga ilang araw kasi nawalan ako ng boses nung Friday. Nag-start siya. Sumasakit-sakit lang yung lalamunan ko. And then Saturday and Sunday, yun yung talagang nawala na talaga yung boses ko. And then nung Monday, magbablog na sana ako pero parang mayroon pa rin bumabara until yesterday. Today is a little bit better. Okay na siya kaya sabi ko magbablog na ako. So anyway, kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Naiwan ni Nicole tong hoodie niya dito. Bigay ko na lang. So, ayun na nga. And by the way pala mga kalalabs, share ko lang sa inyo yung resulta ng aking blood test. Yung ECG wala pa pero yung blood test meron na. So, tinawagan na ako and lahat naman perfect. Wala namang naging problema sa blood test ko. Sabi nila yung kidney ko, yung aking sodium, cholesterol, okay naman siya. Ang nagtataka lang ako, nakalimutan yata yung doktor yung iron ko. Sabi ko parang yung parang main na ano ko. Sabi ko siguro yung iron ko sobrang baba. Pero okay naman na ako ngayon kasi nung mga nakarang araw, hilong-hilo talaga ako. Pero ngayon is okay naman na kasi nagtitake ako ng iron pills and then kumakain ako parati ng gulay-gulay na green leafy vegetables. Parang so medyo okay naman na ako. So I am okay, and kaya tayo ay nagbabalik sa pagbablog ulit. So today will be busy day. So naglalaba na ako actually. Nilalabahan ko yung aking mga cover ng pillows, blanket, mga ganyan. And then plano kong pumunta ng mall and then Costco. Pero yung weather today is really bad since last night. So, kung taga Vancouver kayo, I think na panood nyo na yung mga news about it kasi sobrang grabe talaga yung ulan. Pakiramdam ko kahagabi, parang sobrang ang lakas ng hangin. Tapos sobrang parang akala mo may kumakalabog sa may bintana namin, sa may room. Sobrang hampas niya ng ganun, parang bagyo din. So, sa Pinas, di ba, meron kayong bagyo dyan nung nakaraan lang din na sobrang lakas din na Pipito. So, ayun. Ingat po kayo palagi kasi hindi pa daw tapos yung mga bagyo-bagyo na darating sa Pinas. So, we need to just be ready, prepare lagi para safe tayo. And then, lagi tayo mag-imbak yung pagkain, mga ganyan, gamot, kandila, mga ganyan, yung mga kasi syempre mamatay yung kuryente. Alam niyo naman sa Pinas, pag may bagyo, ganyan-ganyan siya. So, kailangan prepare tayo sa mga lahat ng bagay, di ba? Not only for dahil may paparating na bagyo, dapat every time lagi tayong handa. So, ayun, okay. Gagawa lang ako ng kape. Naghilamos lang ako. Dito ako nag-enter ng vlog. Naghilamos ako at naglagay ako ng moisturizer. And alam nyo ba, yung The Alba na moisturizer na binili ko, sobrang ganda niya pala. So, nung una ko in-apply before, kung napanood nyo, yung pinakadulo ng vlog ko is, di ba nagko-complain ako na sobrang lagkit niya? Na parami lang pala yung lagay ko. So, ayun. Pero ngayon, I love it. I really love that, The Alba Duo siya. Kasi may serum and then meron siyang moisturizer and sobrang nice niya sa skin. So, pakiramdam ko naman, may nagbago naman sa, pagod kong skin nung mga nakaraang araw. So, nakaraang weeks. Parang pakiramdam ko nag-glow naman siya. So, ayan. Moisturizer lang yung nilagay ko ngayon. Mamaya na ako mag-SPF kasi mamaya pa naman ako lalabas and kailangan kong maglinis, mag-vacuum, ganun. So, iniisip ko magba-vacuum ba ako today or tomorrow. So, ayun, pinag-iisipan ko pa. But anyway, good morning and let's have our first coffee of the day.
Babacuum pa more, mga kalalabs. Pinupunasan ko din yung mga ano, yung, ayan o, yung puting yan. Kasi merong mga dumikit na dust dyan. So, pinupunasan ko siya ng basang-basahan. Para ano, alam niyo yun, kung maglilinis rin lang kayo, hindi ganun na rin. Punas-punasan nyo na rin yung wall. Kasi andyan dumidikit yung mga dust. And kahit dito o, mga kalalabs, babacuumin ko din to o. Ayan, kasi dusty din yan. And may maingay na naman dito sa building namin kasi may nagko-construction. Hindi ko alam kung sa kapitbahay, sa taas, sa baba, ewan. But anyway, may papakita pala ako sa inyo. Ito oh. So, hindi ko alam kung ano nangyari dito. So, siguro sobrang moist dito sa bahay. Kaya yan. Dahil na rin siguro sa heater. May heater kami. So, salt lamp siya. And meron din kami dun sa may living room. Pero hindi siya ano ha. Yung ano lang, lagayan ng candle. And then, nagaganito siya, nagbabasa-basa. So, lilinisin natin yan. Ayan, oh. Mag-harvest tayo ng salt. Bakit kayo nagaganito to, no? Comment down below nga kung meron kayong ganito, mga kalalabs. Kung nagaganyan din ba siya. Kasi dito sa amin, nagaganito siya. Every time na ano na, pag taglamig lang naman. Sa heater to, no? Nagme-melt siya sa, ano, mainit na environment. So, yeah. Anyway, tapusin ko lang yung mga, ano, ginagawa ko, and then after that, maliligo, and then lalabas tayo. Sa taas yata, nagko-construction talaga. Narinig nyo ba? Lumabas na sa lungga ang aking baby love, kasi tapos na ako naglinis na. Tapos na tayo naglinis. What is this one, Ube? What is that? Hala, may sugat ka ba, Ube? Ha? Can I see? Parang may dugo siya sa may ano. Ube, can I see? Parang may dugo siya dito sa may ano. Ube, saan ka ba nagtago? Parang may dugo siya dito sa may ano, liig. Ayaw niya ipakita. Playing dead. Tapos na ako naglinis. So, iniisip ko kung matutuloy ba ako sa Costco or sa mall na lang. What? Oh my God. Huh? Gusto niya magpa-scratch. Anyway, may box pala ako dito, mga kalalab. So, mamaya ko siya ayusin. Kasi meron akong mga damit dito na pwedeng ibenta, pwede ding i-donate, and then pwede ko pang gamitin. So, ito yung pangalan nito. Ito yung supposed to be, dadalhin ko sa Pinas, pero hindi na carry bell. So, iniwan ko na lang. So, i-check ko mamaya. Pero, iniisip ko pa talaga kung lalabas ako or pupunta ako sa sa Costco. Ayan yung weather natin. Oh, hindi pa naman umuulan, pero I think umaambon siya, hindi lang makita sa dito. So, I think umaambon siya kasi may nakapayong doon eh. Kanina ang lakas-lakas nung nagko-construction dyan sa taas. Pero tumigil na lang siya, kaya ako nakapag-vlog na rin. I'm going out, okay? Baby love? Huh? Mama is going out. I'm going out, okay? I'll be back. Ikaw nagaganito, ganito ka eh. Nagpapalambing ka. Ayaw mo akong paalisin eh. And good news, mga kalalabs, nagupit ko na yung kanyang kuko kanina lang. So, buti na lang, na-corner ko siya. At ginupitan ko na talaga kasi sobra. May dugo talaga dito sa mo, Ube. Where did you go? Ano to? Dugo ba yan? Can I see? Saan to galing? Ube, may dugo ka, B? What happened there? May dugo siya sa liig. Dugo ba yan? Or may dugo nga. Saan kaya to galing? Siguro na-scratch niya to. Kasi ang haba na ng ng kuko niya. Tapos ginupitan ko lang siya kanina. Na-corner ko siya. Pumayag naman. Did you scratch yourself, Ube? Can I see? What is that? Huh? Pinag-aalala mo ako eh. Don't. Tingnan niyo siya oh. Si Papa Dib, sabi niya, kakaiba daw si Ube kasi daw, siya, di ba ang pusa, ang sabi nila, wag daw galawin sa tiyan kasi sensitive. Pero itong pusa na to, yung belly niya talaga yung gusto niyang ipa-scratch. Gustong-gusto niya pag lalo na pag nasa bed na, yung matutulog na kami, pupunta siya tapos magpapakama. Tingnan niyo, pinagagawa. Okay, bye-bye now. I'm gonna get ready and bye-bye. Bye-bye now, okay?
Bye-bye. Bye-bye now. So cute, ube. On the way na ako sa Costco, mga kalalabs. Sa mall sana ako pupunta. Pero bukas na lang. Sa Costco na lang tayo kasi may plano din talaga akong bilhin sa Costco. So, medyo malapit na ako. Siguro mga 10 minutes na lang. Nasa Costco na tayo. Wala nang dahon yung mga puno dito. Pwede na nating lagyan ng tawag dito yung Christmas light para maging Christmas tree. Diba? Last time napunta ko dito, marami pa tong dahon. Ngayon wala na. Konti na lang. Ayan mga yan. Siguro next week or 2 weeks, wala na rin yung mga dahon ng mga to. Yung ibang puno. Costco na ako, mga kalalabs. Parang gusto ko to. Hipon. Looks so good, diba? Bilhin ko yan. Ito yung foreigner na tilapia. Foreigner, no? Ito pwedeng ipaksiw. Kaya naman tong hipon na to. Ay, prawns. Ang lalaki, oh. No? Sobrang lalaki. Salmon. Sino ang seafood lover dyan? Kasi ako seafood lover ako. $33 lang yan, oh. Tingnan nyo to, mga kalalabs, oh. Pang to, pang gift sa mga kunyari pag may company, yan yung bibili nila pang giveaway para sa customer nila. Tingnan nyo naman to, oh. $39.99. Christmas na talaga, no? Wow. Ay, ang cute nito, oh. Ang cute naman nito. Meron siyang mga chocolates, lagayan ng chocolates din. Ang cute naman yan. So, ito naman, di mo na kailangang balutin kasi nakabalot na siya, oh. So, $19.99. So, ito yung pinunta ko dito. Salmon. Parang di ko makita yung dito, cashew nuts. Oh, okay. Meron silang ganito, naka-jar. Pero yung regular na binibili ko, yung mix. Okay. I think this one. Haba ng pila. Okay, bahay na tayo. Alam nyo, konti lang yung binili ko pero pakiramdam ko ang bigat-bigat nito. Kaloka. So, i-haul lang natin. So, bumili ako ng mixed nuts, pang snack dito sa bahay. Bumili din ako nitong pipiro. Sobrang masarap. Nagustuhan ko siya last time. So, meron siyang 8 na laman. And, bumili din ako ng hipon. So, shrimp cocktail to. Pwede mo siyang kainin na ganyan. Luto na yan, eh. Tapos, meron siyang kasamang, dipping sauce. And, bumili ako ng toothpaste. Kasi naubusan na kami ng toothpaste. Maganda tong toothpaste na to. Kasi, sensitive yung mga ngipin namin dito sa bahay. Lalo na ako. Ayan. 4 na piraso yung laman. And then, salmon, of course, favorite. And bumili din ako ng blueberries, pang snack-snack. So, ayan. Yan lang yung nabili natin, worth 104 Canadian dollars. Marami na yan,
100 plus, pero as you can see, ika-calculate nyo yan. Matagal nyo na ito magagamit, lalo na yung toothpaste. Tsaka itong nut. Yes. Okay. Bigla ako nagutom, mag-aalas 2 na pala. So, mag-prepare lang ako ng aking lunch. Kainin ko yung salted egg at tsaka yung anong tawag doon? Lato or ang tawag din sa Pangasinan, arosep. Kasi hindi ko pa siya nakakain. So, yun na lang yung ating pa-lunch. Put away ko lang to. Kailangan ko yung isa. Lagay ko to sa pantry. Okay. Ang daming tao ngayon. Ang sarap mamili ng mga pangregalo, lalo na yung mga nakaset. Sobrang ganda niyang tignan. Mayroong lamang 5 piraso to. Nasa $24 to. Okay. So, Dan Costco. Tapos, ano pang susunod kong gagawin? Hindi ko pa alam kung pupunta pa ba ako sa mall or tomorrow na. Baka mabigla na naman yung katawan natin, no? So, I think tomorrow na lang pupunta sa mall. Pupunta lang naman ako sa sa may Bath and Body Works. Kain mga kalalabs. Ito yung aking ulam. Tapos, meron tayong itlog maalat dyan. And of course, ricey. Haluin ko lang to. And then, let's eat. Kain po. Ito naman yung gagawin ko kasi tapos na akong kumain. So, natanggal ko na yung mga damit dito sa box. So, ito mga kalalabs is ipapamigay ko na. Idodonate ko na yan kasi hindi ko na siya talaga kailangan. And then, ito din, hindi siya pwede sa Pinas kasi makakapal tong mga to. Sweater ni Nicole na ayaw niya na. So, idonate ko na lang yan. And then, ito naman yung nakuha ko na pwede ko pang gamitin. So, may mga sweater si Nicole na bet ko. So, ayan. Sayang kasi. So, isa... 2, tapos meron ditong jogging pants para dito sa bahay. And then meron din yung nabili ko to before and hindi na siya kasya, pero I think kasya na siya ngayon. Kasi pwede na yan. Nagbawas naman akong timbang kaya ayoko pa siyang i-let go. And then ito naman, pajama ni Nicole. Sabi ko hindi ko siya ipapamigay kasi walang pajama si Nicole. So paggamit ko sa kanya yan. Ayaw niya kasi magpajama ang lamig-lamig. So, ayan, bibigay ko yan sa kanya. Gagamitin niya pa yan. Itong mga short na to, ayaw niya na rin. So, ito pwede sa akin. Suot ko siya. Sayang. Mahal ko tong nabili, no? Tapos din niya isusuot. So, ako na lang magsuot. Lalo na pag nasa Pinas tayo. Pwede to. Hanggang sa under the nito Pwede naman siguro sa akin yan. 'Di ba? Kahit maliit ako. And then, itong t-shirt na to, sayang din. So, hindi ko alam kung masikip to sa akin, hindi ko pa na-try. Parang small na small siya sa akin. Baka si Nicole gusto niya pang isuot, kaya hindi ko na lang muna ibibigay yan. Meron pala ako ditong ewan ko kay Nicole, may mga ganito siya. Tapos di niya naman sinusuot, nagpabili-pili. Tapos, after 1 or 2 use, wala na. Magsawa na siya. Sayang ang pera, 'di ba? So, ayan, pamigay natin yan. Balik ko dito sa box. And then, i-donate natin. Kasi sayang siya Pwede pa naman gamitin ng ibang yan. Ibang tao, di ba? Where are you going? Si Ubilicious. Baka mamaya papasok ka na naman dito sa box ko, Ha? Papasok ka na naman sa box. Kanina pumasok ka, tumalikod lang ako, pumasok ka na kaagad. Ha? Hug. Wow! Hug, bububu. Hug. Alis ka dyan, B. B! Oh, B, you can't do that. Please, you can't do that, baby.
can't do that. This is not your space. Go to your bed. Ha? Ipapamigay natin to tapos lalagyan mo ng hair mo. Diba? Hindi naman good. Diba, ube? You can't do that, lalab. Ha? Itong si ube. Gustong umakyat sa ano? Sa box. Pumasok sa box pala, umakyat. Nakakatuwa si ube, mga kalalabs. Ang kulit-kulit. Gustong umakyat sa ano or pumasok sa box. Kaloka tong alaga ko. Buti na lang hindi dito si ube. May nakakausap ako, eh. Diba? Alam ko hindi siya sumasagot pero pakiramdam ko naiintindihan niya ang aking nararamdaman. Charot. Joke lang, joke lang. Anyway, ay nako, na-stress ako sa Canada Post, mga kalalabs, kasi meron ako in-order sa kaibigan ko na din, oh my gosh, naabutan pa siya ng strike. So may rally ang ang Canada Post ngayon. So, sana ay maging okay na sila next week kasi malapit na kaming umalis and matagal kaming makakabalik. So, hoping na matanggap ko siya before kami umalis, before yung flight namin papuntang Pinas. So, let's pray for that na sana ay pagbigyan ko ano man yung hinaing nila. And it's normal na mayroong strike sa mga ganitong buwan dahil malapit na ang 'di ba, ang Pasko. So, ayun. So, sana ibigay ko ano man yung hinihiling ng mga workers. Kasi, alam niyo yun, deserve din naman nila na mataasan ng sahod or something like that. So, sana maging okay. And, by the way pala, na-enjoy ko yung aking lunch. Ang sarap ng lato or ararosep. Madalang ako makahanap niyan dito sa Canada. Sa may ko siya nabili, sa may Joyce Kmart. So, yung Filipino grocery store dyan, nakapack yun. So, bibili nyo siya nakapack and then pag ilalagay nyo na siya sa cold water, mag-expand siya. So, magiging siya. Lulobo, yung mga bilog-bilog ng ararosip na yan. So, masarap. And especially yung itlog maalat, di siya masyadong maalat. So, nabili ko din yon sa Filipino grocery store. And nagbabasa pala ako ng mga comment nyo kasi nga diba, pangalan nito. Meron akong vlog before na share ko sa inyo yung yung problema doon sa bahay sa Pinas, yung bago nating bahay doon. Hindi ko pa pinapalinis kay Idinil. Sabi ko, alam mo, uuwi ako, gusto ko makita sa mata ko kung mold ba yan, or galing ba yan sa insekto, or sa spray ng langaw. So, gusto ko yung makita ko talaga in person. And wala naman ako masyadong ganap doon, kundi maglinis ng bahay, mag-organize. Yun yung gusto kong gawin. So, mine's well, hintayin na lang ako ni Idinil. At ako maglilinis, gusto makita kung ano ba talaga yung mancha na yun. Sabi niya, ikaw bahala, sabi niya. At saka, kailangan niya din na merong hagdanan kasi hindi naman yun malilinis pag walang hagdanan. So, sabi ko, pwede naman yung kahit na puting lang, siguro, kahoy, tapos meron kang parang basang-basahan, tapos ililinis mo. So, lilinisin mo ganun. So, let's see kung ano mangyayari. And, nabasa ko pala dito sa mga comment, kasi, yun nga, sabi niya dito, basahin ko tong comment ha. Sabi niya, dapat kasi hindi kayo bumili ng lupa na malapit sa farm. Kasi yan talaga ang problemang malaki ng langaw. Kaya wala na kayong magagawa dyan. Tiis na lang kayo or ibenta nyo, bahay nyo, lumipat kayo ng ibang lugar na malayo sa farm. Kasi bukod sa langaw, mabaho ang amoy. Okay, bakit ito, natin to, sagutin natin. Bakit kasi doon daw kami bumili ng ng lupa at nagpatayo ng bahay? Kasi po, malapit doon yung family ni Idinil. Kaya doon ako bumili ng family ni Idinil, family ng asawa ni Idinil. Kaya doon po ako bumili ng lupa at doon ako nagpatayo ng bahay. Para, alam niyo yun, malapit na si Idinil sa family ng asawa niya. So, next naman is, magtiis. Dahil nga, yun nga, malapit tayo sa farm. And, ganoon talaga ang langaw. Yes po, kailangan natin magtiis. At saka yung langaw naman po, every, lang naman yun, every may nag-harvest ng manok. Yun. So, I know na yung manok, pag nag-harvest sila, alam mo yun, di ba sa farm,
pag ganun, kasi 'di ba syempre yung dumi ng manok, 'di ba, maamoy siya. So syempre 'di ba may mga farm na maraming langaw. So nag-spray naman yung mga yan. Pero hindi maiwasan ng farm or pag nag-harvest sila, hindi sumama yung mga langaw. So kasi yung mga langaw nagta-travel din po sila. So ayun, kaya pag nag-harvest, i-drive yung yung mga yung truck, ando doon yung mga langaw. Yung mga langaw, ngayon, spread sila sa mga bahay-bahay. Bumibisita sila sa mga bahay-bahay. And actually, yung dati naming bahay is malangaw din doon. Malayo kami sa farm. 'Di ba? Malayo kami sa farm. Pero yung mga truck na dumadaan na may mga dala-dalang mga manok or mga hayop, sila po yung yung nagdadala talaga ng mga langaw sa mga bahay-bahay. And malapit po kami sa farm, hindi yung ganun kalapit. Hindi rin namin po maamoy yung baho ng mga kung ano man yung anik-anik sa farm. Hindi po mabaho doon sa area namin. Ang problema lang doon is pag nag-harvest sila, saka magkakaroon ng maraming langaw. Pero overall naman, it's all good. Kasi maano naman sila, yung pwede naman silang isprehan, ganun. So, okay naman. Ganun talaga ang buhay, mga kalalabs. Hindi lahat magiging perfect. Kahit saan ka pumunta, ganun talaga. Kaya, tama po kayo. Tiis-tiis lang po. Pero yung ibebenta namin yung bahay dahil lang sa langaw at saka sa farm, hindi po mangyayari yon. Dugot pawis ko na ite. Savings ko na ite. 'Di ba? Yung yung dati nga naming bahay na dapat nga hindi dapat yung ibebenta, pero we need to sacrifice things. So, sinakripisyo ko yon kahit I know na dugot pawis. Dugot pawis talaga yung talagang hard work ko yon. Ilang trabaho ang ginawa ko para lang makapagpatayo, makabili ng lupa, at makapagpatayo ng malaking bahay. So, syempre, 'di ba? First ko yun first achievement ko yung dating bahay namin. Pero ayun na nga, we need to sacrifice as what I said. Kailangan nating ibenta 'yon. Nung nabenta namin 'yon, so itong bahay na 'to, itong bagong pinatayo ko para sa pamilya ko, para kila Papa, is no, we're not going to sell it. English 'yon. Hindi natin siya ibebenta kahit anong mangyari, mga kalalas. Kasi, as what I said, gusto ko doon na magkaanak si Idinil, doon na lumaki yung pamilya ni Lord, doon na si Papa. So, gusto ko doon na sila lahat. Kasi si Lord, praying na makapagpatayo siya ng bahay, ng sarili niyang bahay doon sa likod ng bahay namin, para magkasama na lang doon sa area na yun. And we are super blessed, mga kalalabs, kasi andoon sa area na yun yung family ng asawa ni Idinel. And it's our second family. So, ayun, we are grateful. So, thankful na, ayun nga, meron tayong nabiling lupa doon. So, yeah. Again, hindi natin ibebenta yung bagong bahay dahil lang sa langaw. We will survive. Langaw ka lang, be. 'Di ba? Tao ako, Charis. Anyway, yun na yun. So, yeah, maraming salamat po sa lahat ng nag-comment, sa mga solusyon, sa pagpaglilinis, or kung ano man yung gagawin doon sa ceiling namin. But, everything is okay. Yeah, as long as they're safe, yun yung importante. Yung mga bagay na to is malilinis, maaayos, diba? So, yun lang. And then next time, maybe I will decide na pag na siya, pag medyo talagang inaano talaga ng insekto. Hindi lang naman langaw po yung problema doon. Yung insekto din. Pero, as what I said, insekto lang sila. We will survive. Diba may mga solusyon ang bawat problema. Lagi yung tatandaan yan. Kahit ano pang pagsubok yung dumating sa atin, problema, kahit ano pa yan, let's pray for everything and everything will be okay. Diba? God is good. Yun lang masabi ko, mga kalalabs. Kaya, yeah. Again, thank you po ng marami. Guess who's here? I need to charge Krishna's rent because she's always here. Excuse me, this is my payment. Anyway, Jollibee. Nagdala siya ng Jollibee. So she messaged me, can I sleep over? Okay, fine. Then she asked me if I want Jollibee. So it's been a while actually. So bumili siya ng, how much is it now, Krishna? The whole thing was 30 something. $30? 30 something. Okay, so gravy, rice. They give you rice. You yeah, said, but I didn't order rice. I don't know. And then she forgot the important ingredients, bro. The gravy. Huh? Can we make it? Yeah, it's easy. Okay. Wow. How much is this? This spaghetti.
It's so small. So this included? It's Oh. a package, yeah. Why is it so small? Hindi kagaya sa Pinas talaga, no? Kasi mga... Yeah. And then, meron ka namang gravy dito, Krishna, oh. Your mashed potatoes. You know what? It's okay, Krishna. Krishna, you will not gonna die if you don't have gravy. Look at that gravy. That's not enough, though. What do you mean? I want my chicken soaking. I can make gravy if you want. Are you sure? Go get your plate if you're gonna eat now. Do you want to eat? Yeah, sure. Okay, let's go. Kakakain ko nga lang eh. But I will eat now. I can have some. No, there's one. I think we can share the rice over there. No, I want that one. But anyway, kain tayo mga kalalas. I think I'm gonna use my hands. Yeah, you can use your hands. We're Filipino. Kamay. Let's kamay. Wala pa si Nicole. Yeah. Anyway, kain po. Wow naman. May pag-gift si Krishna. Oh. Binigyan niya ako ng Hermes! Na perfume. Oh, I love that. Thanks. This smells like for date Smells night. good. It smells good. Yeah. Smell mo. Pero yung isa, yung nasa kanya is, smell like Joe Malone. Sino si Joe? Joe Malone. Open it. Like, remove that. Yeah, it smells like Joe Malone, this one. Yeah. Joe Malone is one of the expensive brand also. Kaya ito rin, oh. But, yeah, meron din siyang lip balm. Chanel. But this one, I love that. I like this lip balm. Oh my God, this is so fancy, huh? Yeah. Fancy naman ang lip balm mo, Chanel. Salamat. Thanks, girl. You're welcome. You can use this. I already put it on my lips. No, I mean the both of the perfume. Thanks. No, I like that. This one is mostly for like every day, and Yeah, this one is like very date night. Yeah. Yeah. You can Thanks, actually girl. bring this inside the airplane now. Yeah, I know because it's less than 100 ml. Yeah. Wow, my first Hermes. Oh shit. You know what? I'm gonna shower so I can wear perfume. Meron pala siyang date si Krishna. May date siya. Yeah, I know. Meron siyang date. Kumain muna siya dito tapos makipag-date siya. Oh, diba? Meron tayong Hermes. Thanks, Krishna.